Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malaparaisong langit ang pangako, pero bangungot ang sinasapit umano ng ilang menor de edad sa kamay ng isang armado umanong kulto sa Surigao del Norte. Sa Senado, isiniwalat ang dinanas ng ilan na pinagsamantalahan at puwersahan pa umanong ipinakakasal. Habang ang ibang residente kinukuhanan umano ng bahagi ng pensyon at iba pang ayuda. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Vicky Maris Emily, imbestigahan na ng Senado ang isang kulto umano sa Surigao na nang-aabuso ng mga menor de edad. Isang umano'y kulto. Ganito tinawag ni Senador Risa Hontiveros ang organisasyong Socorro Bayanihan Services sa bundok ng Surigao del Norte. Sa kanyang privilege speech, isiniwalat ni Hontiveros na ang grupo umano'y nang-aabuso ng mga menor de edad at sapilitan silang ikinakasal. Ang pinuno nito, isang J. Renz Kilario alias Senyor Aguila na nagpapakilala raw bilang bagong Jesus. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Lumabas daw si Senyor Aguila nang tumama ang isang lindol sa Surigao del Norte noong 2019. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. Mahigit 800 estudyante ang sumapi sa kulto kasama ang mga magulang nila. Doon na raw sa komunidad sa bundok inabuso ang ilang minor de edad gaya ni na alias Jane at alias Chloe. Uguya paming sa kaskapihan nga didto ko giminjo sa akong kabatanon, giminjo ko ni J. Renz Kilario nga among gituohan na siya among Ginoo. Ug amo pong ug ako pud usa ka minor nga gihanjo ni J. Renz Kilario nga makig 6 nga murag feel na ako nga murag girip ko kay sa ijang ka illegal age na unja ako minor pa na ija kong gihanjo sa akong kabata na unta na ag ahong usapod ka pamilyado nga unta na sawa paming sa akong pagkabata 13 years old giparisan kog 21 years old nga wala sa akong kabubuton. Pagkaminjo na ako ning hanjo ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto kog mo-eskwela. Pero iingog akong nanay nga kani ang kinahanglan gajud ta mo sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Uwi na liko ni panahon nga gilakan mis kwarto kay gusto gajud nila nga kuhaon na maka-6 na naglaki. Unja dito nga ta hila ko unja kaingan kog ma-rape ko adto pero madjugani kay aglaki. Armado rin daw ang kulto, kwento ng isang menor de edad na nakatakas. Na gusto mas paksol ingagi niya. Nakakita ko nito sundang mga aromas dito ko bayan nakakita ko dito katapang eleksyon. Sa kanilang Facebook page, isinalarawan ng Socorro Bayanihan Services bilang isang people's organization na nakarehistro sa SEC. Nakalagay din dito na isa silang non-government organization. Sabi ni Hontiveros, makapangyarihan daw ang grupong ito dahil mapera. Kinokolekta daw ng organisasyon ang nasa kalahati ng natatanggap ng 4Ps, senior citizen pension, pati ibang ayuda ng gobyerno na ibinibigay sa mga miyembro nila. May natanggap din daw silang impormasyon na pinopondohan ng iligal na droga ang kulto at Human Shield umano ang organisasyon. This cult is not a cult in the shadows of Surigao.
Sila po ay nagtatanim ng impluwensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa-picture pa sa atin na mga senador. Emil, sabi ni Ontiveros, nitong Hulyo daw ay 8 bata yung nakatakas at nasa pangangalaga ngayon ng lokal na pamahalaan at DSWD. Pero ang problema daw ay pilit na ibinabalik sa bundok itong mga menor de edad na ito gamit umano ang impluwensya at pera ng grupo. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzales. Pinabulaanan ng organisasyong Socorro Bayanihan Services ang mga alegasyong isiniwalat sa Senado. Ayon po kay Mamerto Galanida, Vice President ng organisasyon, pawang kasinungalingan ang ipinupukol sa kanilang grupo na noong 1949 pa raw nagsimula. Itinuturo nila ang mga kalaban nila sa politika. Mariin nilang itinanggi na isa silang kulto. Wala rin daw silang itinatagong armas. Ang pondo rin daw nila ay mula sa voluntaryong donasyon ng mga miyembro. Sabi pa nila, sinulsulan lang daw ang mga bata na magreklamo laban sa kanila. Naghain na rin daw sila ng reklamo kaugnay nito. In fact, we are filing a case for them for kidnapping, for a serious illegal detention. Nasa piskalya na yan. Kasi sila yung kumidnap sa mga bata. At sinusulan pa nila. Nagawa pa ng mga affidavit parang fabricated. Isa lang pattern. Pumunta na po dito yung mga police. They have conducted po their investigation sa province, sa region. And negative po kasi wala po kaming talaga ditong drugs at even mayroon din pong lumalabas na mga allegation na may mga armas, mga intelligence report from the CIDG at sa ibang ahensya ng police. Even our Governor Lyndon Barbers also confirmed na wala po ditong armas, wala din pong drugs. Nagbunga umano ng mga pangakong investment ang panonood ng Pangulo ng Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Depensa yan ng palasyo at ng First Lady. Kasunod ng mga batiko sa muling pagdalo niya sa karera habang may kinakaharap na problema sa bigas ang bansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa isang post sa kanyang official social media account, makikita si Pangulong Bongbong Marcos sa kausap si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong at Deputy Prime Minister Lawrence Wong bago manood ng Formula 1 Grand Prix. Promising daw ang kanilang naging pag-uusap at makakaasang dalawang bansa ng mas pinaigting na pagtutulungan sa pagharap sa mga global challenges. Hindi naman idinitalya ng Malacanang kung ano-ano mga kasunduan ang nabuo at kung saan mga larangan ng sinasabing pagtutulungan. Nauna nang sinabi ng Malacanang na naroon si Marcos sa paanyaya ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Sabi naman ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kasama ng Pangulo, ang Formula 1 ay isang global sport at pagkakataon para sa networking para sa iba't ibang uri ng tao, kabilang ang mga politiko, mga celebrity at mga business leader. Nauna nang tinawag na insensitive ng ilan tulad ng grupong bayan ang pagpunta ng Pangulo sa Singapore sa gitna ng mga kinakaharap na problema ng bansa tulad ng mataas sa presyo ng bigas. Noong nakaraang taon, binatikos na rin ang pagdalo ng Pangulo sa Singapore Grand Prix ilang araw matapos bayuhin ng Super Typhoon Karding ang bansa. Sa naunang anunsyo ng Malacanang, sinabi nagtungo sa Singapore ang Pangulo para humarap sa Asia Summit at makipagpulong sa mga negosyante. Sa tinawag na ngayong official visit, sinabi ng Malacanang na nagbunga ng ilang mga investment pledges ang mga pulong ng Pangulo. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang GMR Group ng India na nagpahayag daw ng interes sa mamuhunan sa mga airport, road at energy projects sa bansa. Ang Dyson Technology Company naman ng Singapore, 11 billion pesos sa halaga ng puhunan ang balak ilagak sa bansa sa susunod na 2 taon na inaasahang lilikharaw ng mahigit 1,000 trabaho. Ang Malaysian retail specialist naman na Valeram Group, balak din daw mamuhunan sa Pilipinas sa kanilang duty-free retail business. Ikinatuwa naman ng mga Pinoy sa Singapore nang sorpresa silang sadyain ng Pangulo sa isang mall doon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kasunod
na retail price ng bigas, presyuhan naman ng palay ang tinakdaan ng bagong presyo. Ayon naman sa Department of Agriculture, may mga indikasyong bumababa na ang presyo ng bigas sa pamilihan. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Ngayon nagsisimula ang anihan ng palay, nagdesisyon ng National Food Authority Council na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos na magtakda ng panibagong presyohan sa palay. Ang magiging bagong buying price ng NFA dry o tuyong palay, 19 hanggang 23 kada kilo, habang magiging 16 hanggang 19 sa wet o basang palay. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman. Ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14-15. So meron na silang pagkikitaan. Siniguro naman ng NFA na magsisilbi itong buffer stock. Suportado naman ng Department of Agriculture ang buying price ng palay sa 23 pesos. Sa halaga raw na 22 hanggang 23 pesos, magiging masaya na ang mga magsasaka mula sa kasalukuyang 16 hanggang 19 pesos. Sa Bulacan, halimbawa, umakyat na sa 23 kada kilo ang bilihan sa palay. Maganda lang po magiging bentahan ng palay kasi po nandiyan lahat ang calamity na nagdadaan sa amin. Hindi lang po kami malulugi na malaki. Hindi na po kami mababarat ng retailer. Pero sa Pangasinan, mababa pa rin daw ang bilihan ng palay. Sa amin, sa probinsya ng Pangasinan, 16 to 17. Yes, dahil nag-umpisa pa lang, dapat 20 pataas. Ayon sa Department of Agriculture, may mga indikasyong bumababa na ang presyo ng bigas sa pamilihan. Minomonitor raw ito ng mga ahensya ng pamahalaan para makapagbigay ng rekomendasyon sa Pangulo. At dahil nagsimula ng anihan, ang grupong Sinag nananawagang tanggalin ang price cap sa bigas sa mga susunod na araw. By next week or end of the month, sana i-lift na ang price cap dahil kahit mas mababa sa 45, makakabili ang ating mga consumers. Pero para sa Bantay Bigas, sigit sa usapin ng presyo, dapat tutukan din ang pagpaparusa sa mga nananamantala sa presyo ng bigas. Kasuhan na, ikulong na dahil talaga naman matagal na itong problemang usapin ng hoarding at smuggling. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ito na ang buenamano kong chika this Monday night, counting the days. Bago mapanood sa big screen, may latest pasilip sa upcoming film nilang 5 Breakups and a Romance ni Alden Richards at Julia Montez. Ang dalawa, mas makikilala din natin behind their showbiz life sa Part 2 interview ng 24 Oras. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Hindi pinalampas ng fans ang teaser rollout ng 5 Breakups and a Romance. Hindi ako naniniwala. Kaya napuno ang venue ng isang mall sa Taguig noong Sabado. Lahat excited sa first ever tambalan ni Alden Richards at Julia Montez. Ang on-screen chemistry ng dalawa, tila nag-uugat daw sa kanilang pinagmulan. Ang dami naming instances ni Jules while doing the movie na nagkakagulatan kaming dalawa. Na nasasabi niya tong mga bagay na to without her knowing that I went through the same. Sa part 2 ng aming kwentuhan, ibinahagi nila ang pagiging simple ng kanilang buhay habang lumalaki. Si Alden, Tubong Laguna, habang taga-Pandacan, Maynila naman si Julia. At kahit hindi raw marangya ang kanilang kinalakihan. And super blessed ako na na-experience ko rin po yun kasi siguro kung ano yung maituturo ko sa magiging future family ko, yun yung roots yung Pandacan days ko. Simple and colorful. Yes po. Saka lumaki kami sa yung lola ko, nagpa 5'6", kumbaga nangungutang kami, nandiyan na nagtatago yung lola ko, ako yung haharap. Promissory note kasi wala akong pambayad ng tuition. Paano mo sisingilin yung ganito kaganda, no? Nako. Ewan ko na dito sa mga taong talagang Dala-dala raw ni Julia ang simpleng pamumuhay hanggang ngayon, mula sa malalaking desisyon sa buhay, maging sa simple beauty routines. Ako curious din ako. Ano ba yung beauty regimen mo? Ako po? You know? Nako. Ako hindi ko alam, honestly. Para po akong lalaki, pwede niyo ko itira sa bundok. Totoo po. Totoo lang? Hindi po ako naglo-lotion, hindi. Paano nagiging ganyan yan? Naayusan lang po. Hindi, inborn po. Hindi siguro paano ba? As in talagang less maintenance po kasi
laki ako sa Pandakan. Wala naman kaming luxury before na bumili ng whatever uso or para sa ganito. Para kay Alden, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa pera. I am successful because I really have good, genuine people with me. I am successful because my relationship with the Lord will never change. I'm successful because I have a family. Yun kasi parang yun yung that's what I want, also to share. Na minsan, people get frustrated. Kasi parang, di ba, sasabihin nila, ito na yung edad ko pero wala man lang akong ganito. Batid ni Alden na marami ang naiinip kung kailan nga ba ang tamang panahon para sa isang love life at hindi raw siya nagmamadali. Hindi lang din naman po kayo, even my family is also asking me. But, I've tried. But, pero hindi naman, I think, dun siguro sa mga aspeto ng buhay ko ngayon, yun yung hindi pa para sa akin. Kulang pa sa oras? I'm not saying it. Kumbaga, I feel like, baka pag pinilit pa, baka dun lang mawala. By the time that I've decided to settle down, siseryosohin ko yung word na settle down. When you settle down, I want to give time to myself, to my wife, to my kids, and to my family. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Saktong 2 buwan matapos maisabatas, pinepetisyon sa Korte Suprema ang pagpapatigil sa Maharlika Investment Fund dahil hindi raw ito naayon sa saligang batas. Tinutukan po yan ni Salima Refran. Pinapahinto at pinapadeklarang unconstitutional ng Grupong Bayan Muna at ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang Maharlika Investment Fund. Nagain sila ng petition for certiorari and prohibition na may hiling na TRO sa Korte Suprema. Ang unang paglabag niya, yung requirement ng konstitusyon ng economic viability muna bago magtayo ng isang GOCC. Wala raw basihan para i-certify ng Pangulo na urgent o emergency ang batas na ito at nagkaroon pa raw ng mga pagbabago kahit wala ng sesyon. Nilalabag din daw nito ang independence ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Maharlika ay hindi independent sa Malacanang at maaring gamitin ang pondo nito sa korupsyon o cronyism na kung saan papaboran ang mga negosyante na kaibigan ng Malacanang. Gate nila, dapat agarang itigil na ang paglalagak ng pera sa Maharlika Investment Fund. Nito lang isang linggo, nagpasok ang Land Bank ng 50 billion pesos, habang 25 billion pesos naman ang ipinasok ng Development Bank of the Philippines. A worldwide, in fact, recession, no? Yung ibang malalaking bansa nga ay ingat na ingat sila, no? Pero ito, ang Pilipinas, gumawa tayo ng ganitong pondo. Hindi sigurado natin ngayon sino pa papatakbo niyan. Pinangalan ng mga respondents sa petisyon sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Finance Secretary Benjamin Jokno at ang Senado at Kamara. Ayon sa Solicitor General, natatayong abogado ng gobyerno, nakabantay sila sa mga debate sa isyong ito para matukoy ang mga legal issues na maaaring ilatag sa harap ng Korte Suprema. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang mga respondent. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Posibleng tuloy-tuloy hanggang Disyembre ang mga oil price hike ayon sa Energy Department. Kaya ang ilang mababatas pinag-aaralan daw irekomenda sa palasyo na tanggalin ang excise tax sa langis. Nakatutok si Jonathan Andal. Simula pasukan, itinaas raw sa 1,800 pesos ang dating 1,600 pesos na boundary sinisingil kay Marshall ng kanyang operator. Dahil sumabay yan sa tila walang prenong pagmahal ng langis tulad ng 250 kada litrong diesel price hike bukas, nagkakautang pa siya dahil hindi maabot ang boundary. Kaya minsan kung magarahe ako pag yung wala na sakay, ikot ako na ikot, wala na pasahero. Kaya ang boundary hindi nabubuo. Ikalabing isang sunod na diesel price hike na ito, mahigit 17 pesos kada litro na ang iminahal ng diesel mula Hulyo. Itong gasolinahan na to sa Valenzuela ang may pinakamurang tindang krudo sa buong Metro Manila batay sa latest monitoring ng Department of Energy. Ang diesel po dito nasa 60 pesos kada litro habang ang gasolina ay hanggang 61 pesos kada litro. Kaya ako nagpa-full tank. Magtataas bukas makakamenos ng konti.
Mahal ang langis dahil sa mataas na demand, pagbabawas ng supply ng Russia at Saudi Arabia at pinsala ng bagyo sa oil rig sa Libya. Ang lalong bad news, posibleng tuloy-tuloy ang oil price hike hanggang katapusan ng taon. Pero ang good news, may prospect for additional supply kasi nais na yung sanction kay Venezuela at saka si Iran mukhang maganda yung production niya. At saka sabi natin makakabawi na si China. Habang wala pa yan, may ayuda para sa mga pampublikong sasakyan na sinimulang ipamahagi nitong September 13. Pero may mga hindi pa nakatatanggap at one time lang yan para sa problemang hindi tiyak kung kailan matatapos. Yun ang balita ko, mayroon ayuda. Pero wala pa nakakuha. Kabilang sa problema, ang spending ban ngayon ng COMELEC dahil sa barangay at SK elections. Ang ibang land bank ayaw mag-release ng fuel subsidy card dahil hinahanapan pa ng exemption. Kung iba-ban pa ito ng COMELEC, ano na mangyayari sa buhay ng driver? Wala pa rin tugon ng LTFRB nang hingan ko ng komento. Sabi naman ng COMELEC, wala pa tayong nare-receive na application for fuels. Sana nga maging maliwanag lang kung nasaan na ba yung application nilang yan. Pag nakarating sa COMELEC yan, isang araw lang aaprubahan natin yung request ng fuel subsidy exemption. Nakabinbin pa rin ang 5 pisong petisyong dagdag pamasahe sa jeepney. Pero papauna na raw nila ang hiwalay na petisyong provisional 1 peso fare increase na diringgin ng LTFRB sa September 26. Magkano lang naman dinagdag ng sahod tapos magtataas na naman. Tapos yung bilihin mas mataas pa na naman. Sa isang protesta, may nanawagang tanggalin muna ang VAT at excise tax sa langis. Ang pagtanggal sa excise tax ang pinag-usapan ng liderato ng Kamara at mga kumpanya ng langis na posible raw irekomenda sa Palasyo at Economic Managers. Pero hanggang Desyembre lang at kung pumalo sa $80 kada bariles ang langis. Temporary suspension of the excise taxes. You can already perhaps even explore buying oil early or in advance, no? And not wait till December. Tinanong din kung may iba pang magagawa ang oil companies para mapamura ang presyo pero hindi raw otorisadong tumugon ang mga kinatawan nila sa pulong. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kahit wala nang umiral na low-pressure area sa bansa, inulan at binaha pa rin ang ilang lugar nitong weekend. This week kaya, maging alerto pa tayo dahil posibleng maulit pa yan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Sa Tupi, South Cotabato, rumagasa ang baha matapos ang malakas na pag-ulan kahapon. Pinasok ng tubig ang maraming bahay kaya ilang residente ang napilitang lumikas. Binaha rin ang ilang bahagi ng Maguindanao. Pahirapan tuloy ang pagtawid ng mga sasakyan. Ang mga pag-ulan sa Mindanao ay dulot ho ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ITCZ ay kung saan nagsasalubong ang magkaibang hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Nabubuo rito ang makakapal na kaulapan kaya mataas ang tsansa ng ulan sa mga apektadong lugar. May mga pag-ulan din na naitala sa Luzon katulad ng Cavite, kung saan mistulang shower ang kisame dahil sa pagtagas ng tubig sa isang fast food chain. Makikita ring binahana ang sahig ng kainan at nawalan pa yan ng kuryente. Ang malalakas na ulan, pagkidlat at pagkulog ay dulot ng localized thunderstorms na posibleng maranasan ulit sa ilang lugar bukas. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin ang ilang bahagi ng Luzon bukas sa Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. Sa Metro Manila naman, hapon din inaasahan ng mga pag-ulan. Posibleng malawakan na ang ulan pagsapit ng gabi. Uulanin din ang ilang bahagi ng Visayas. May malalakas na ulan lalo na dito sa Samar Provinces at Western Visayas. Para naman sa mga taga Mindanao, magdoble ingat po dahil uulanin ulit ang maraming lugar kabilang dyan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Posible pa rin ang heavy to intense rains kaya maging alerto ulit sa banta ng flash floods o landslide. Mag-ingat mga kapuso. Yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Sa fast-paced world of tech,
Mas matunog na ngayon ang Artificial Intelligence o AI. In a matter of minutes, kaya nitong ibigay ang impormasyon pati ang pagbuo ng imahe. Pero may isang uri na raw ng AI tech na game changer na rin para sa mga guro. Mga kapuso, get ready to dive into the world of AI or Artificial Intelligence, where game-changing technology is reshaping the way we live, work, and interact with our digital world. Mula sa paggamit ng AI virtual assistants. Hey Siri, what's the weather today? Looks like rain today. May mga AI technology na rin na kayang mag-search at gumawa ng sarili nitong imahe. Type lang natin yung gusto nating image na makita, tapos i-generate na niya yung image. LeBron James ba na naglalaro ng basketball sa Baguio? You got it! LeBron muna tayo. Kita mo, si LeBron. Diba? How we go? And in fact, sa AI nang galing ang intro natin with minor tweaks. Get ready to dive into the world of AI. Kaya naman marami ang may agam-agam kung nakabubuti nga ba ang artificial intelligence pagdating sa mga mag-aaral. Pero ngayon, may AI na rin that claims to help our teachers. 11 taon ng propesor sa kolehiyo si Veronica. At nitong Hulyo, isa ang kanilang kolehiyo sa mga naunang gumamit ng Copilot. Isang AI technology na kayang gumawa ng courses, modules, pati quizzes in a matter of minutes. Usually, it will take us 2 to 3 months to complete the courseware of a particular subject. But with Copilot, we can create it in less than 10 minutes. Mas marami kaming time to focus on our students. Dahil dito, mas madali na ring mapanatiling updated ang kanilang lessons. What we've done is created an AI course creation tool which will allow you to produce these courses, any type of training, any type of curriculum, college level, basic education, in a matter of minutes. Sige nga, let's put it to test. My topic, sir, is how to become a professional MMA fighter. Right. Sa pagbuo ng sariling course, kailangan lang i-input ang topic na gusto mong gawa ng course. Piliin ang style, kung with instructor, blended o self-paced. Haba ng course, level kung basic or advanced. Pati ang teaching at writing style, mamomodify rin. At ang gagamiting competencies o yung mga matututunan sa course. It will automatically create the rubric which will automatically grade your project. It's no more late nights in finishing, checking all the papers. Yeah, this is going to cost you less than $10 to create. And in less than 20 minutes, I got my own specialized course on how to be a professional MMA fighter. Our mindset natin, pag ginagamit natin yung AI, it's just a tool na pwedeng makatulong sa atin sa everyday life, pwedeng makatulong sa atin in making our jobs easier. The possibilities are endless with artificial intelligence. Pero paalala mga kapuso, nasa sa atin pa rin ang responsable at maayos na paggamit nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Posibleng may ipinatong na material kaya nag-iba ang kulay sa isang lugar sa West Philippine Sea kung saan durug-durug na ang mga koral ayon sa isang senador. May mukhahin naman ang 2 dating maestrado ng Korte Suprema kaugnay niyan. Nakatutok sina Rafi Tima at Chino Gaston. Durog at patay na ang mga coral na ito sa Escoda o Sabina Shoal at maging sa Rosul o Iroquois Reef. Mga bahura sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Base yan sa ginawang survey nung nakarang buwan ng Philippine Coast Guard sa mga bahurang ito na nasa loob ng 200 Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Noong buwan ng Hulyo, ganito rin daw ang nakita ng AFP Western Command, ang mga sira-sirang coral reef sa may Rosul Reef. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang mga bahurang ito ang madalas tambayan at puntahan ng mga barko ng China nitong mga nakaraang taon. Ang Sabina o Escoda Shoal malapit lang sa Ayungin Shoal. Malapit din ito sa Palawan. Ang Rosul o Iroquois Reef naman ay malapit sa Recto o Reed Bank na sinasabing mayaman sa langis at gas
kung saan binabalak magkaroon ng oil exploration. Sabi ng PCG, wala pang matibay na ebidensya na mga Chinese fishing militia vessels ang nasa likod ng mga wasak na coral reef na ito. Pero noong isang buwan lang, may naispatan daw na 33 na Chinese vessels sa Rosul Reef at 15 naman sa Sabina Shoal. May duda si Senator Francis Tolentino, ang chairman ng Senate Ad Hoc Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Magkaiba na po yung kulay ngayon ng ilalim ng Escoda. Ito yung bagong kulay, ito yung dating kulay. So ibig sabihin, merong pinatong na materyales. Merong pinatong na materyales sa ilalim. Nakakaiba doon sa natural elements niya. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources lubhang nababahala sa nangyari sa mga coral reef. Yung pagkasira sa nangyayari sa West Philippine Sea ay hindi lamang ito pagkasira sa panig ng Pilipinas. Inilalagay din ito sa alanganing sitwasyon ang fish sufficiency at ang food security ng lahat ng mga bansang nasa region. Sa gitna nito, dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema ang nagmungkahing kumalap agad ng ebidensyang maaaring gamitin para sa panibagong reklamo laban sa China. Sabi ni dating Chief Justice Antonio Carpio, kailangan ipa-assess agad ng gobyerno sa UP Marine Science Institute ang kabuang nasirang marine seabed sa West Philippine Sea at isumite sa tribunal ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS para makaklaim agad ng damages at dapat daw agad na maghain ng diplomatic protest. Ganito rin ang sabi ni dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardileza. If there is a decision in a valid court and it is an UNCLOS court, and you levy it against assets of China wherever found, the courts of New York or the courts of Paris or the courts of London are bound to execute. Pero para kay Assistant Professor Jacqueline Espinilla, Senior Fellow ng UP Law Center Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea, bago ang pagsasampa ng kaso, dapat mag-reflect muna sa mga batas sa bansa ang panalo ng Pilipinas sa arbitral ruling. Urgently passed the Maritime Zones Bill, which would clarify for us domestically what our entitlements are under the United Nations Convention on the Law of the Sea. Kailangan kunin natin yung opportunity that has already been provided for us under UNCLOS. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timat, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. 98 days pa bago magpasko pero may mabibili ng Christmas decor. Samantalahin na habang mura pa. Kung saan, alamin po sa pagtutok ni Mark Salazar. Ika nga nila, tayo mga Pinoy ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Paano ba naman pagpasok pa lang ng Burr months, damang-dama na ang Christmas vibes dahil sa mga palamuting nagkalat sa mga mall at pasyalan. Ang ilan nagsisimula na ring mag-decorate ng kanilang mga bahay. Dito sa Divisoria, may mga nagtitinda na ng Christmas decorations pero konti pa lang. Gaya ni Shegel na pinapaubos daw muna ang stocks nung isang taon bago dumating ang bagong mga import galing China. Sa price po, mas mumura po sila pagdating po ng first week of October, pababa po yun. Hanggang siguro mas bababa pa ng last week of October. Yun po yung magiging price range natin, ng pababa yung presyo talaga. Pero kasi sa ngayon po, medyo nasa high rate pa po. Sa unang bahagi rin ng Disyembre, madalang ka nang makakabili ng Christmas decor sa Divisoria dahil babahain naman dito ng mga bilog na prutas at pagkaing panghanda sa Pasko. Baligtad naman sa Dapitan sa Quezon City. Ngayon na ang perfect time mamili habang mura pa dahil dumating na ang mga Christmas decors pero wala pa masyado ang mamimili. Makakapili ka't makakatawad ng husto bilang buena mano. Kasi baka mataas na sa sunod na buwan. Kaya ngayon pa lang. Locally made ang maraming native Christmas decoration sa Dapitan. Kaya steady lang ang supply at hindi gumagalaw ang presyo. Mas mura naman po. Kumpara sa mall. Maganda rin ang sinasabi ni Dayan kung bakit maaga na siya kung mag-Christmas shopping. Na mas makakahanap ka ng espesyal kapag hindi nagmamadali. I usually shop last minute and it's been a headache, so I try to practice to shop early. I find that if you shop last minute, parang kung ano na lang basta may regalo. Marami pa rin ang mas gustong mamili online para umiwas sa abala ng commute o kaya'y parking sa mga pamilihan. Marami rin naman na may pwesto sa Divisoria at Dapitan ay may online store din.
Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. She's a Kapuso primetime princess for a reason. Dahil pinatunayan na naman ni Barbie Forteza ang kanyang galing bilang aktres, hindi lang sa ilang makapigil hiningang eksena sa maging sino ka man, kundi pati sa behind the scenes. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Nick naman! Alam mo kung anong kailangan ko. Kailangan mapunta sa akin ang lahat ng mga titulo ng mga lupa ninyo. Nang dahil sa agawan sa lupa, hindi namin pinagbebenta ang lugar na to, Boss Frank. Nagsimula na ang mga banta sa buhay ni Monique, played by Kapuso primetime princess Barbie Forteza sa Maging Sino Ka Man. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Baka bigla kang mawala sa mundo. Nitong Biyernes, napanood na ang pinag-usapan at agaw buhay na eksenang ito. Kung saan nagmotorsiklo si Barbie. Hanggang sa nahulog sa ilog. At nakaahon sa putikan. Pero ang makapigil hiningang eksenang yan, ipinasilip kung paano binuo ng cast and crew. Hi mga Kapuso, welcome to sa set. Maging Sino Ka Man. Dapat namin yata ako. Kung si Garting may action, dapat ako rin meron. Magmumotor tayo. Let's go! Sa gabay ng direktor ng series na si Enzo Williams, buong tapang na in-execute ni Barbie at ng team ang eksena. Ang eksenang ito kinunan sa Santa Isabel Cabiao Bridge sa Nueva Ecija. Pero paalala po, profesional po ang gumawa niyan at huwag tutularan. Sunod na eksena ang nagpaantig at nagpawaw sa netizens. Kung paanong mag-internalize si Barbie habang binubuhusan ng tubig. Pantalon, dali. Dapat basang-basa. Mahigit 1.5 million views and counting na sa TikTok ang eksenang ito ni Barbie. Na kahit wala raw dialogue, ramdam ang emosyon. Hirit pa nga ng ilan, for the best actress ang aktingan ni Barbie. Certified trending pa nga ang pangalan niya. Pero kung may mga napaiyak sa kamalasang sinapit ni Monique, mayroon ding mga kinilig sa muling pagkikita ng barda. Sa lugar nila Carding napadpad si Monique matapos manakawan na ngayon ay nagpapanggap na bilang si Dino. Ano na nga ba ang mangyayari sa muling pagtatagpo ng kanilang landas? Yan ang aabangan mamaya sa Maging Sino Ka Man pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Mga Kapuso, 98 days na lang at Pasko na. Wow, ganda. Ako naman po si Mariz Umali para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Subangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga Kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.